Maligayang Pasko ng muling pagkabuhay. Ito po yung Pasko na mahalaga sa atin. Kung mahalaga sa atin ang Pasko ng kapanganakan, ang Pasko ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ay pinakamahalaga sa atin. Ipinagdiriwang natin ito sa pamamagitan ng banal na misa. Ngunit mayroon lamang tayong kaunting attraction. Yun po ang ginagawa noong unang panahon upang magsimba ng maagang-maaga ang mga Kristiyano. Kailangan na may makita silang kakaiba. At ang kakaiba na yon ay ang salubong. Ang salubong ay hindi nakabatay sa Biblia. Ang salubong natin ay isang pangkultura na tanawin na ipinapakita na kung saan ang isang ina ay nagdurusa at sa balita ng muling pagkabuhay, siya ay dapat magagalak. Sinasabi natin na ang ina ay sa katauhan ni Maria ay pinakadakila na ina. Sapagkat simula nang ang Panginoong Hesus ay nasa kanyang sinapupunan hanggang sa kanyang kamatayan, hindi niya ito iniwan. Walang inang hihigit pa sa kanya sa kanyang pagmamahal at paglilingkod sa anak. Kahit sa pagdurusa sa krus, sino ang ina na makatatagal sa harap ng isang anak na tinutorture, sinasaksak at pinatay? Ang karanasan ng kamatayan ay walang saysay at walang silbi kung hindi nabuhay muli ang Panginoong Hesus. Kung hindi ito ipinapakita sa araw ng linggo at ang unang binigyan ng pribilehiyo na magkakita ay ang isang babae. Hindi ang ina, ngunit ang pinakatapat na alagad na babae. Si Maria Magdalena ay hindi prostitute gaya ng gustong ipapakita sa atin ng ibang simbahan. Totoo na si Maria Magdalena ay mayroong sumapi sa kanya ng maraming mga masamang espiritu. Ang ayon sa banal na kasulatan, 7 espiritu ang pinalayas mula sa kanya. Ang ibig sabihin ng 7 ay maraming masamang espiritu. Pero hindi siya nagbibigay ng aliw ng mga tao. Si Maria Magdalena, kaya tinatawag na Magdalena, ay taga-Magdala, at kapag tinatawag ka sa iyong bayan, ikaw ay isang pinuno o isang leader. Kaya si Maria Magdalena ay isang leader ng kababaihan sa nayon ng Magdala. Mahalaga po ito sa atin upang maunawaan natin kung ano ang kahalagahan ng papel ng kababaihan. Hindi natin ipagmamayabang hanggang ngayon.
ang maaasahan natin sa simbahan ay ang mga kababaihan. Hindi naman. Mayroon namang kalalakihan. At wala nang makakahigit sa special mention natin, si Kuya Baby. Leader ng kalalakihan, janitor na, sakristan pa, tagadala pa ng pagkain sa pari, wala nang magkakahigit sa isang tapat. Ngunit wala kang maririnig kay Kuya Bibi na nag-discriminate ng kababaihan. At yan ang tamang tularan natin. Ang mga lalaki ay dapat hindi mag-iisip na ang mga babae ay walang kakayahan. Sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus ang babae na marunong din mamuno at may kakayahan. Ang babae na nagmula sa wala, nagmula sa isang kalagayan na pinapalayas ang masamang espiritu mula sa kanya. Larawan ng pagpapakumbaba, larawan ng kalinisan. At dapat mararamdaman natin yan. Dito sa ating ebanghelyo, ang na-mention lang ay si Maria Magdalena. Kagabi, binasa nating ebanghelyo ay ang ebanghelyo ni San Mateo, si Maria Magdalena at isa pang Maria. Hindi nga sinasabi kung sino yun. Basta isa pang Maria. Kung magbabasa kayo sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 24, mababasa natin si Maria Magdalena, si Juana, at si Salome. Tatlo na. So kay Juan, isa, kay Mateo, 2, kay Lucas, 3. Pero maliwanag na sinabi dito, nang nagbalita si Maria Magdalena na nawala ang Panginoong Hesus, ang sabi niya, hindi namin siya makita. Kung titingnan kung anong kahulugan ito sa ating buhay ngayon, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, sinabi niya na huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Pero sa binasa nating ebanghelyo kagabi, nang sinalubong ng Panginoong Hesus ang mga si Maria Magdalena at isa pang babae, lumapit sila, hinawakan ang paa at sinamba nila ang Panginoong Hesus. Ngunit dito, sinabing, huwag niyo akong hawakan. Bakit? Huwag mo akong hawakan. Sapagkat hindi pa ako makakapunta sa Ama. Ang ibig sabihin, ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay nagtuturo sa atin na ang taong muling nabuhay ay hindi natin maaring mahawakan dahil hindi pa siya makakapunta sa Ama. Totoo ito sa ating buhay. Ang ating mga mahal sa buhay, kapag namayapa na, ay hindi na natin sila mahahawakan sapagkat sila ay nabuhay na at sila ay nasa piling ng Diyos. Sila na nabubuhay at nasa piling ng Diyos at nakipamuhay kasama ang mga banal ay kailangan nating ipaubaya sa Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan na sa muling pagkabuhay ang Panginoong Hesus at ang mga patay ay nabubuhay
ngunit hindi natin sila mahahawakan. Ikalawa, pumunta ka sa aking mga kapatid. Ang utos ay malinaw. Pumunta ka sa aking mga kapatid. Ang mga kapatid ni Jesus ay ang mga nakikinig sa kanyang mga itinuturo. Naniwala sa kanya at sumunod sa kanyang mga utos. First time mo lang itong mababasa sa banal na kasulatan na tinawag ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad na kapatid. Ang ibig sabihin, kung tayo'y magkakapatid, di tayo nag-aaway. Nagkakasundo tayo. Bagamat mayroong magkakapatid na hindi nagkakasundo. Pero alam nyo, ang hindi pinagkakasunduan ng mga kapatid ay yaman na iniwan ng kanilang mga magulang. Kadalasan, yun ang pag-aawayan. Kaya ang sinabi ng Panginoong Hesus, iwanan mo, itakwil mo ang iyong kayamanan at sumunod sa akin. At kung makasunod ka sa akin na walang kayamanan, ang iyong kayamanan ay ang iyong kapatid. Wala ng iba. Ang kapatid natin ay kapwa natin, mga binyagan at kagabi. Sinasariwa natin ang pangako ng binyag upang ipalaala sa atin na tayo'y magkakapatid, iisa ang ating Ama at iisa ang ating gawain. Ang ating binyag ay ang dahilan kung bakit tayo ay dapat mabuhay sa pagkakasundo. Maaring hindi tayo nag-iimikan ngayon sapagkat magkaiba tayong iniisip na ibubuto sa May 9. Pero ang isang katotohanan, mga kapatid, kahit sinong mananalo sa kanila, hindi kayo maalaala pag nanalo na sila. Siguro, kahit susulat pa kayo na ibinuto ko kayo, ikinakampanya ko kayo, sa 80 million na bubuto, magpasalamat ka kung ma-mention ka. Ang ibig sabihin, maganda ang mga programa panahon ng eleksyon. Pero pagkatapos ng eleksyon, tuloy ang ligaya. Kahit sino sila. Kaya ang ating tarpaulin sa likod, hindi sa kandidato na katuon, kung hindi sa programa na dapat nating maunawaan at tinatawag yan na dignity, dignidad o dangal. Pero ang D ay nagsisimula sa defense of human rights and sovereignty. Mahalaga pong ipagtanggol ang karapatang pantao dahil tayo'y mga tao at ang unang karapatan natin ay karapatang mabuhay, karapatang igagalang upang magkaroon ng dangal at karapatang umunlad. At ang soberinya ay kapangyarihan ng mamamayan upang ipagtanggol ang karapatang ng tao. Tungkulin natin, mga kapatid, ang paglilingkod sa tao na ginagalang ang kanyang karapatan. Walang sino man sa atin na mag-discriminate. Gaano man siya kayaman o hindi. Walang sino man sa atin ang maglalapastangan ng mga uri ng tao. Babae, maglalaki, bata, matanda,
LGBT, sila ay dapat igagalang. Kapag isunod-sunod ko yung mga pag-aaral na yang dignity, abot ng isang oras yan sa aking pagtalakay. Kaya binibigyan ko lang kayo ng ideya na bago kayo umalis, basahin ninyo, mag-aral din tayo na hiwalay, basahin ninyo ang paninindigan ng IFI. Vote for dignity. Mahalaga po yan. At schedule natin ang pag-aaral, maaari sigurong sa Zoom o dito sa loob ng simbahan. Wala nang isang buwan, ngunit alam ko naman na mayroon na kayong pinapanigan. Pero pagkatapos ng May 9, alam naman natin na tayo pa rin ang magsama-sama bilang magkakapatid. Kaya, pagpalain tayo ng Diyos, sabihin natin sa ating kapwa na tayo'y magkakapatid. Ang pangatlong sinabi ng Panginoong Hesus, sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Ang ibig sabihin, bilang magkakapatid, mayroon lang tayong isang Ama at mayroon tayong isang Diyos. Bilang magkakapatid, binibigkis tayo ng isang relasyon. Relasyon na hindi mapapatid kahit saan man tayo pupunta, anuman ang ating ginagawa, dahil ang relasyong ito ang pinagtitibay ng paniniwala na mayroon tayong isang Ama at mayroon tayong iisang Diyos. At ang Diyos na yan ay nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng pagkakataon na igagalang at nagbigay sa atin ng pagkakataong kumilos upang mabuhay. Hanggang sa muling pagkabuhay. Hanggang sa patuloy na pananampalataya na may pag-asa sa muling pagkabuhay. Naway tayong lahat ay bigkisin ng Diyos. Walang anumang mga gawain sa simbahan man o sa lipunan na makapaghihiwalay sa atin. Sapagkat ang ating Diyos, Diyos Ama, na nagbibigay sa atin ng buhay, Diyos Anak na nagliligtas sa atin, at ang Diyos Espiritu Santo na nagbigay sa atin ng patnubay, ay kasama natin ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.